Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po, ikinakabit ko na yung 4 na injectors nitong Ford Wild Truck po na ito. Nasiraan kasi ito ng isang injector. Ipinatest ko rin po ito diyan kay Central para makasigurado tayo kung talagang isa lang ang sira or may dagdag pa. Doon kasi sa Central talagang yung flow test po na yon, lahat ng stage nung pagbuga ng injectors ay nakukumpleto po nila at nalalaman nila kung tama ang buga ng mga injectors. Ang ginagawa po kasi doon, yung model nitong nung sasakyan na ito, kung halimbawa Ford Ranger na 2022 model, para po ipapasok yung model na yon doon sa kanilang computer at lalabas din po yung lahat ng mga data na kailangan makasabay yung mga injectors nito doon. So sinisimulate po nila yon na parang yung mga injectors na yon inilagay din nila sa makina at paandarin nila yon. Kaya malalaman ngayon nila doon sa bawat stage nung flow test ng injectors ay kung papasa to o hindi. Nagkataon ito pong Ford Ranger na to, bumagsak po yung kanyang isang injector. Kaya po nung dinadala to dito nung may-ari, kapag ka pinatay, ni-reset at inalis mo yung check engine, unang start mo okay. Pero kapag ka nag-rev ka na doon sa accelerator, ay nagkakaroon na ng problema yung injectors. Umiingay po talaga, malakas yung fuel knock. Dahil nga po doon, napilitan akong bumili na rin kay Central ng injectors. Yung isa nandyan, yung isang injector na sira. Yung naka-plastic, pakita nga natin. Paring yun, yan. Nakahiwalay na to eh. Oh. Pag nagpapagawa kami doon, inihiwalay niya na talaga. Ayan, fail doon, nakalagay. Fail ditong injector na to kasi baka mamaya, magkamali pa, ito pa yung nailagay. Alam nyo naman si Ford, mayroon siyang bisyo na kapag ka yung injector ay nasira, nadadamage din yung kanyang driver. Ang problema, yung driver ay nasa loob din ng ECU, kaya pati yung ECU nasisira. So ito, failed na po ito. Kailangan maihiwalay na to at hindi na magamit. Baka mamaya mapagkamalan pa ng mga mekaniko natin dito, kaya ito po ay itatago ko na. So yan, hihintayin na lamang natin na maikabit lahat ito at papaandarin mamaya ni Paring June. Pasensya na po kayo ang daming dumi Baka nakikita nyo to. Pasensya na po kayo kasi dito mapuno. Ayan. At yung mga dahon, pero nililigpit na nga po namin, halika dito, yung kabilang side para po may mapwestuhan na po tayo. Nililinis na po namin doon, Ayun. So pumayag na po yung may-ari nito na magamit ko po yung lote na to. Ayan po, tignan nyo Ayan, tignan nyo. Ayan, at dito po maluwag na. Wala na po ngayon tayo sa kalsada na katulad po nito ngayon, na punong-puno po tayo doon. Ayun, tignan nyo Nandoon po yung transmission department po natin, kaya ayun ay punong-puno na ang mga ginagawa po doon ay puro mga automatic transmission. So yung nandito naman po, ito po yung kay Kajun Sumoba. Nagbe-break in na lang po tayo. Tapos na po ito ng overhaul, general overhaul. So ayan na po siya, nagpapalapat na lamang po tayo. Ngayon meron pang isa dito, another Ford po dito. Umandar na po ito. Kaso may problema na naman po kami sa injectors. Kaya yung mga injectors nito ay tatanggalin ko na naman. At muli ko na namang ipapatest po ito. Unahin ko muna kay Chip, ipapaklining ko muna kay Chip. Try natin. Kung i-start na to, naikabit na ni Paring June yung isang bagong injector. Isa nasira. So ngayon, 3 at 1 ang bago rito. Sige, start tayo. Okay. Mga kapatid, okay na. Umaandar na ng maayos Kanina, yung unang start namin, hindi pa siya umandar ng maayos, namatay siya. Kasi may mga errors. Kadalasan po kasi, yung mga ganitong klase ng sasakyan, yung mga Ford na yan, kapag kakinalas sa mga injectors, ay kailangan i-scan mo muna talaga at alisin mo lahat yung mga fault codes na lumabas. Kung hindi, ay hindi mo mapapaandar talaga ito na maayos. Ngayon, yung isang Everest na ginawa namin kahapon na nasabugan siya ng hose. Pakita mo yung hose dito. Ito yung nasabugan sa kanyang hose kahapon. Yan. Pinalagyan ko lang muna ng cable tie kasi babiyahe siya ng Pampanga at umuwi siya ng Tanay. Palaging persado yung kanyang makina. Malakas palagi ang boost ng turbo. Bumibigay yung hose niya, nakatatlong palit na siya. Sabi ko,
merong mga nabibiling ganito. Ito, tingnan nyo. Ayan. Para proteksyon sa mga hose na yan. Kasi itong portion na to, manipis to eh. Oh. Manipis yan. Ito naman para makaiwas sa vibration eh. Kaya nilagyan po yan ng hose. Yung iba kasi, ang inilalagay yung mga aluminum, yung mga nagpapalit ng hose, nilalagyan nila ng aluminum. Eh kaso, sa tindi ng vibration ng makina, nararamdaman mo ngayon sa body. Kaya ito ay nilagyan ng ganyan, para hindi mo maramdaman yung vibration ng makina. Tingnan nyo, parang hindi nga siya nakakabit eh. Oh. Oh. Para makaiwas po yan sa vibration. So ito okay na. Dati pag nire-revolusyon to, umiingay eh. Paring Jun, pwede ba nating i-revolusyon? Oh. Sige nga, paki-revolusyon mo nga. Dati pag nire-revolusyon, umiingay ito. Nagloloko na yung injector 1. So tayo nagpalit na. Bumili tayo kay Central. Okay na oh. Ayan. Okay. Makakauwi na. Okay na. Makakauwi na ng Zambales ang may-ari nito. Taga Zambales po kasi ang may-ari nito. Pwede nyo na pong kunin. Bukas na bukas din ang inyong Ford Ranger Wildtrak. Mga kapatid, meron akong dalawang Field Master dito, Pajero. Pareha silang puti. Ito yung isa. Ito naman yung isa na ginagawa ni Tony. Pero itong ginawa ni Tony, ano ba ang mga issue nitong ginawa mo dito? Injection pump po, tsaka injector. Injection pump, saka mga injector, saka yung mga tagas-tagas. Opo, tsaka EGR cleaning. EGR cleaning. Eh yung tagas doon sa pagitan ng transmission at ng makina, hindi pa natin nabuksan yon. Hindi pa po. So tatapusin nyo muna dito sa itaas. Okay. Ito ngayon ang mga problema ng mga ganitong lumang sasakyan, mga lumang makina, na talagang yung mga goma nito, yung mga oil seal nito, talagang nasisira na siya, nawa-worn out na. Kaya ngayon, hindi maiiwasan yung mga tagas-tagas po ng langis. Yung bang mga hose, pinagpapalitan nyo yung matitigas. Tigas na lahat. Okay, so yun ang usapan dito. Kapag may mga hose na matitigas, dahil luma na nga po yung makina na to, sigurado ang mga goma nito matitigas na yan. Kaya dapat SOP, kapag kayo ay nagpagawa ng mga lumang sasakyan, lahat ng hose, rubber hose, palit po yan. Lahat ng oil seal na kayang tanggalin at mapalitan, palitan din po yan. Ito pong nasa kanan ko na Pajero po na ito po general overhaul. Kasi po, hindi lamang langis ang tumatagas dito, malakas na rin po yung buga ng langis dito doon sa suksukan ng dipstick. Ibig sabihin, blow-by na at pumping oil pa po siya kapag ka mainit na. Ang may-ari po nito, taga Cavite pa, iniwan na po dito itong Field Master. Pero sa dami ng mga nakita kong problema, idadamay na po natin yung pangilalim nito. Kung mapapansin nyo, dito pudpud na po yung gulong. Dito makapal pa kasi nawala na po ito sa camber. Nasira na po yung suspension arm bushing nito sa ibabaw, sa upper arm, at maging yung mga ball joints niya. Kapag daw po sila ay nadadaan doon sa uneven surface po ng mga kalsada o kaya doon sa mga guhit ng mga cement na kalsada, ay marunong pa po yung gulong sa driver. Lalo na daw po pag dumadaan sila sa asphalt, ayan, paganyan-ganyan po yung mga gulong. Kasi po, kapag kagano'n ang sitwasyon, sigurado, sira na po ang mga ball joints lower, sira na yung mga bushing sa suspension arm, kaya dapat nyo na po ipagawa. Bakit po? Sinira din yung gulong niya. Ang kapal-kapal pa sana nung gulong niya, ayan o, maganda pa naman yung brand, Cooper Discovery, pero dahil sa hindi niya pinaayos yung kanyang mga bushing, mga suspension parts, nasira din yung gulong. Kaya po, kapag bibili kayo ng gulong, lalo na't mamahalin, o kaya nagbago kayo ng gulong, siguraduhin nyo ipapaayos nyo ang inyong mga suspension parts. Dahil kung hindi, ay masisira lang, masasayang lang po yung bagong bilhin yung gulong. Wala talagang Mga kapatid, dito axle bearing to. Dito sa Estrada. Axle bearing, double bearing. Double bearing po. Eh ito, tignan nyo, kinalawang kasi. Yung inilulubog siguro sa baha, sinusugod nila sa baha, yung kinalawang, tapos hindi nila napapamaintain. Kasi sa totoo lang, dapat pagka nalulubog sa baha ang inyong mga sasakyan, ipamaintain nyo talaga to kung kinakailangan buksan yan at bugahan ng cleaning solutions, tapos bugahan, lagyan ng grasa ulit. Kasi kung hindi nyo po gagawin yon, mapaparis po kayo dito. Ngayon, hindi alam nung may-ari nito na ganun ang sitwasyon nito, ang kondisyon nito, kasi nabili lamang po niya ito na second hand. Ang may-ari po nito ay Air Force Lieutenant Colonel po, ang kanyang ranggo.
Sabi ko, Kernel, medyo malaking problema tayo dito kasi itong mga bearing na to, kapag ka nasisira, yung binibiling assembly dyan, mahirap hanapin. Yung doon sa axle. Kasi nga, kailangan pang kasama yung ABS. Ito yung ABS sensor niyan oh. So, kakalasin mo rin yan, ano? So, yung ABS, ito, ayan, minsan, ang nagiging problema po dito, dahil marami namang design itong mga Mitsubishi, yung mabibiling ABS, yung ipin, binibilang to. Hindi pwedeng ang ibibigay sa'yo, kulang ng isa o sobra ng isa. Kapag sobra ng isa o kulang ng isa, magkakaroon ng error ang ABS mo. At mag-iilaw po yun, yung ABS dun sa panel gauge. So, ang bibili namin, parating na may order na tayo, dapat eksakto yung ipin. Huwag muna kayo magsasalpak hanggat hindi okay ha, para hindi tayo mag-abono. Kasi pag natanggal nyo na sa plastic at hindi nyo pala nabilang, nabuksan nyo na, hindi na natin masosoli yun. Okay, dito pa lang, hindi pa natatanggal yung brake drum dito, alam ko nang malaki problema nito. Kasi tignan nyo to oh. Tignan nyo yan. Ngayon lang ako nakakita ng Strada, tignan mo, yung buong kabuuan ng kotse. Napakakinis pa. Ayan. Modelo po ito, 2018, na Mitsubishi Strada. Pero bakit ganito ang nangyari sa kanya shock absorber? Oh, nabulok talaga. Ang dating may-ari nito ay Cagayan. Doon. Siguro malapit siya doon sa dagat, doon sa Cagayan. Ha? Di ba? Di ba? Pinunasan na kita. Kaya nabulok po ngayon. Itong mga pyesa na to, pinasok po ito ng tubig at kinalawang. Pakita ko sa inyo yung kabilang side. Halika, tingnan nyo. Hawakan mo to. Mas lalong matindi ang kalawang nito. Ayan. Kapal, oh. Tingnan nyo po, ha. Kinalawang talaga yung kaloob-looban, oh. Ito po ay bunga nung nalulusong sa baha at hindi nyo napapa-check up, hindi nyo napapabuksan, hindi nyo talaga napapalinis. Kapag pinasok po ng tubig baha ito, or lalong-lalo na yung tubig baha na alat, kung malapit sa dagat yung lugar, yung kalsada na dinaanan nyo na nalubog siya, talagang mabubulok po itong mga loob nitong mga pyesa na ito. Kaya po mga kapatid, ang bilin ko sa inyo, lalo na ngayon, usong-uso ang baha, bumabaha po sa lahat ng kalsada, pero bumabaha din ang pera doon sa mga magnanakaw. Mga kapatid, ipa-check up nyo ang inyong mga sasakyan, yung mga nalubog sa baha na yan. Lalong-lalo na itong mga nalulubog na parte ng gulong. Kasi, although malaki ang gulong nito, pero kapag hanggang tuhod ang tubig baha, siguradong papasukin din po itong mga pyesa na ito. Pati nga yung kanyang differential, nagkaroon po ito ng salyada, umingay na po ito. Ilapit mo ng konti. Ayan, oh. Oh, maingay, di ba? At kinalawang na rin po itong portion ng ring gear. Pumasok na yung tubig dito, nasira na rin itong oil seal, kaya tumuloy-tuloy po doon yung tubig baha sa loob po mismo nung bungo nitong pinaka-differential. So, billing ko po sa inyo, yung mga nalulubog sa baha, ipa-check up nyo kagad itong mga pyesa na to, itong parts ng sasakyan natin na ito, para makaiwas po kayo sa ganitong problema. Ayan, oh. Nasira po talaga yung kanyang mga axle bearing, pati yung kanyang differential, nagkaroon ng salyada. Pero ito naman, sana makuha natin ng adjustment dito. Ito lang ang kagandahan sa mga Mitsubishi, meron po tayong adjustment dito. Para mailapit natin itong ring gear ng konti doon po sa pinion. Isa rin po sa matinding naapektuhan kapag nailulusong nyo sa baha ang inyong mga sasakyan, lalong-lalo na yung may mga propeller na ganyan, na may nakahiwalay na differential, ay ito pong mga cross joint po na ito. Kanina, nung tinetest ko to, may ugtol, naramdaman nyo, no? May ugtol to na sa tuwing gumagalaw yung cross joint na ganon, parang humihinto siya. Mantakin nyo, kapag umaandar na yan, at every time na umiikot yung cross joint, itong propeller, umiikot yan, ang tendency kasi, gumaganyan yung propeller na yan Ayan, oh. Kasi nga, itong gulong natin sa molye, naglalaro yung molye natin. So, yung portion na yun ang nasa transmission, yun namang propeller natin, ito, kasi ito nakakabit to sa body, center bearing. So, ito, ganyan ng ganyan po yan. Yan. So, bawat pag-ikot po niyan, umiikot itong ganon, pero kung may tama nga itong inyong cross joint, mararamdaman nyo yung ingay na yun. Yung lumalagotok na yun, mararamdaman nyo. Ito po, talagang halos wala ng grasa, kaya sabi ko, dapat magpalit tayo ng bago.
At ito na nga po yung bagong ipinakuha natin sa supplier. Sana parehas. Binuksan ko na kasi ito naman ay madaling ipa-replace dun sa supplier namin. Basta wag lang igakabit, wag lang magagasgas. So ngayon, parehas naman yung nakuha nating cross joint. Ayan, oh. Okay. O, ayan. Okay, parehas. Ngayon mga kapatid, itong mga cross joint po na ito, meron siyang fittings, ayan, no? Para pwede kang magkarga ng grasa o yung grease port. So, kapag ka po may mga ganito kayong sasakyan, isama nyo po sa inyong pinapaservisan ay itong mga ganitong klase ng cross joint. Dalawa po ito, ayan. Isa dito, papagrasahan nyo para tumagal ang buhay ng inyong cross joint. Kasi, kahit sabihin yung medyo mura lang to, alam ko 1,000 na rin yata ang presyo nito. Kung hindi ako nagkakamali. Ang mabigat dito yung bayad sa labor at yung abala. Hindi naman sa lahat ng panahon libre kayo para ipagawaan nyo sa sasakyan. Pero pag ito'y dinadrive nyo na, magke-create ito ng ingay na medyo nagbabibrate din ang inyong sasakyan dahil nga kapag ito ay stack up na, ganun ang epekto po dito sa ating propeller. Ayan. Kaya po ito, papalitan na to ng bago. Paano yung center bearing? Kailangan mapalitan din yan, ha? So, pag kinalas mo na to dito, diretso mo na rin kalasin yung center bearing para mapalitan natin yung bearing yan. Tapos, ikabit mo rin itong fittings, ha? Okay. So, yun, hinihintay na lang namin ay yung pyesa po nung bearing nito, yung axle bearing, at yung assembly na yun, kasama na yung lock na kinakabitan po nung ABS. Tinawag ako ni Neil, kalawang na daw itong ABS sensor. Kasi Neil, alam mo kung bakit? Magnetic kasi ito eh. May magneto sa loob niyan. Ngayon, yung mga ribaba na yan na dumikit sa kanya, na magnet niya yan. Ayan, oh. Pero ito, lilinisin mo lang din talaga to. Tanggalin mo yan. Toothbrush lang gamitin mo, ha? Huwag steel brush, ha? Huwag steel brush. Okay, pati ito, yung mga dumi na yan. Linisin mo na rin yan. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sabi ko nga po sa inyo, dito sa Antipolo, hindi naman bumabaha. Pero pagbaba mo ng Cainta, ng Marikina, ng Taytay, dyan sa Quezon City, sa Makati, nagbabahaan dyan, kahit na mataas ang sasakyan mo. Kapag pinasok ng baha, itong mga pyesa na yan, kayang-kaya niyang sirain. At ngayon, yung may-ari nito na isang Air Force na Lieutenant Colonel ay gagastos ng malaki para po dito sa mga nasirang pyesa. Meron akong bisita, si Kuya Julie Flores. From Tarlac City. Pero hindi ka taga Tarlac, Bisaya ka. Kaya nga sila Tatay Dado, ano? Ngayon, siya ay subscriber ko at pinanunood niya ako gabi-gabi. Ngayon, narinig daw po nung asawa niya yung boses ko at parang pamilyar daw po doon sa boses ko. Kuya Julie, batang-bata yung asawa mo. Bata rin ako nung araw eh. Bata ka rin nung araw. At ang ganda ng asawa ni Kuya Julie kasi yung asawa niya na si Gloria or Oya ay naging border namin nung kami ay nandiyan sa JP Rizal, Makati. At narinig nga po ni Oya yung boses ko, pinuntahan ako dito ni Kuya Julie. Tama. O, kailan mo siya dadalhin dito? One of this day, punta kami, babalik ulit kami dito. Dadalhin ko na yung pati yung Avanza ko para ma-check up natin. Bossing. Ngayon, mga kapatid, 10 years na yun eh. 10 years na. Wala nang, ako lang, famous. Ngayon, ang isang maganda pa dito, si Kuya Julie ay pinsan niya, yung may-ari nitong lote na inuupahan ko. Ito po kasing Autorans ay inuupahan lamang po natin. At napakabait naman po nung mga may-ari po nito. Sayang na nga lang at nagpaalam na po yung pinakamabait, si Tatay Dado Andrade na may-ari po nitong lote. Ngayon po, nandito ngayon yung kapatid nila na nasa US. Anong pangalan nga nun? Daisy. Si Ma'am Daisy at si Ma'am Desiree, ang nangangasiwa po dito ay talagang mababait din po sila. Paano, Kuya Julie? Thank you. Asahan ko na bumalik kayo rito. Sama mo si Oya. Ano ba, Jaime, ba't nandiyan ka naman ngayon? Kanina nandito ka eh. Hinahanap natin kung saan ilalagay yung electric compressor. So, dito ilalagay. Ngayon, nalingat lang ako ng konti. Nandiyan ka na ngayon. Uy! Ba't nandiyan ka na ngayon? Hindi ba kayo nauuhaw? Kayong dalawa. Hindi ba kayo nauuhaw? Alas 5 na eh. Pag alas 5 na, dapat iinom na tayo ng masarap na inumin. Halika, tignan natin kung meron tayong mau-order ng masarap na inumin dito. Kasi alas 5 na. Boss, kumusta na yung mga paninda mong masarap na inumin dyan? Halika, ano ba to?
Ano ba itong mga masasarap na inumin na to? Flavored soda. Dahil sa nauuhaw na ako, ano bang mga pinangahalo mo dyan? Yung Sabi mo. Tsaka yung soda. Soda. So ano yung sodang ginagamit? Lemon soda. Lemon soda. Sabi mo kanina wala pang Sprite. Wala pa nga. Yung Sprite yon, yung soda. Okay. So ano yung pinakamasarap na bestseller mo? Ito, lychee. Ito. Lychee. Sige nga, taas mo nga. Ay, paubos na. Ayun, lychee. Oh, top series. Bakit lahat? Baka lahat to top series. Top series. Ito, Six. sweet grapes. Ito, ganun din. Ito naman, blueberry. Tapos, green apple. Watermelon. Strawberry. And apple. Ay, pa pala yung green apple. Ano ba yun? Yan. Mga kapatid, ito ang mga maaabutan nyo pag nagpagawa po kayo dito sa Autorant. Bibigyan po kayo ng discount ni Boss Russell. Kapag po kayo ay nagpagawa. At napakasarap naman po nung mga inumin na to. Baka mamaya iniisip nyo dahil sinabi kong alas 5, ang inumin na iinumin ay yung iniinom ng mga mahihilig sa alak. Hindi po. Dito po, itong mga flavored drinks po na to, ang ginagamit namin na panghalo dito ay soda. Walang tubig, no? So, ang pinaka-tubig po na mahalo dito ay yun lang pong yung mga ice. Yun. So, pagpunta nyo po rito, hanapin nyo lang kagad yung pwesto na to para maka-order na po kayo itong mga flavored drinks dito po sa Autorants. Mga kapatid, magandang hapon po. Marami pong salamat sa inyong lahat.